yung process na mag-resolve itong problem account. So, all sa problem account. And then skill tracing, ang isabihan ng techniques na ginagamit nila. So, these are accounts na naka-experience ng significant payment delay, potential legal issues, or arrest of default. The primary goal is to maximize profit and minimize budget. So, what are the objectives of remedial account management? So, on objectives ng remedial account management. So, first objective is to nurse substandard or doubtful accounts back to health. So, ngayon, yun na objectives. It involves na niyang actively working na maalagaan or modify mga account na ito problema. Like for example, yung problema niya mga yung utang na poorly magbayad ng kanilang utang. So, yung purpose sa is to bring this account back to health. Kung yung payments are made consistently on time or magbayad on time. So, for example, sa is on customers na always late yan magbayad ng kanilang utang. So, yung tinuon ng remedial account is punta ko nga ng customer, kaya di ba late man magbayad ng customer, yung tinuon ng remedial account, punta ko nga ng customer, then para masagdan yung reason na sa late magbayad mo na mga utang. Or mag-offer sila ng financial counseling para matabangan mo ng customer na mag-manage ng kanilang finances. So, yung sagdan ng pinakauna na objectives. Remedial account management. Next is to regularize related and documentation efficiencies. So, this involves correcting na hindi pagkapare-pareho or error ng mga documents ng mga utang or yung credit records lang nila kung anong na-error at saan yung remedial account management ang yan sila na mag-ensure ng tanan na documents para ma-inform kung ano sa sila na up-to-date yung kailangan ng mga documents. For example, yung credit file ng isa ka customer is nagka-conflict about sa address or about sa kanilang information at naasan sa credit documents. So, dapat yung remedial account management, dapat nila i-sure na yung file documents ng mga yung utang or ng customer is up-to-date, walay mali, walay errors. Next is to strengthen weakness of the credit extension by way of additional collateral security or guarantees. So this involves secure ng loan or credit by obtaining ng additional na collateral. Yan ang ipag-aon ng utang is mag-require sila ng additional na collateral para mas-secure o mas makaiwas sila sa risk. For example, yung isa ka business loan has a higher than average risk. So para ma-mitigate yung risk, yung credit companies mag-require sila ng additional na collateral para maiwasan nila yung risk sa tungod na may lugar ng collateral. Next is locate missing customer or skill tracing. So this involves ang tracking down ng mga customer na lisod ang contact. Then, or mga legal na lain na lugar ng mga customer. Let's say, for example, si Peter tawagin mo kamihan. Then, yung tanan yung na-address na isang San Rafael. Pero, wala mag-inform sa credit company o sa kinupangan na legal din na kasiyan. So, mag-reason yung credit company of trace or pag-repeat ka ng kampain na yan. So, yung remedial account management, yung mga nila niyang skill tracing. Isa na ano yung skill tracing is yung mag-online sa online galing sa online o kain sa Twitter or yung katuan nila yung previous niya na para sa mga silingan o kain level sa Twitter. So, ang yan ang skill tracing. I-trace nila o kain level sa Twitter.
Last is anticipate vendor chances. So, ate, about yung isang mga legal process na pwede hinuon if in case yung customer is maghiwa na lang ng problema in time sa pag-collect na ng bayad. And then, for example, si Peter is Mildayan. Ikaw naman niya na sa masyado pa-inform about sa loan agreement kung saan. So, anticipate na sa negative sa nila is dapat kung ko yung mga documents, then send sila ng mga legal processing mo para ma-effective sa kanya kanilang company din mapasagot si Peter na kabuyan yung utang. Ikaroon ng transparent document na ipagkakamarahan na fully informed yan na kabuyan yung utang. So, hindi yan dapat magkasunod, hindi yan informed kabuyan yung utang. So, yan, nag-anticipate the process. So let's move on sa what is a problem account. So ano yung problem account para po ngayon? So yung problem account, yung mga account na yung pag-yes na account is relate ng bayan, saan. So, ano yan yung customer na ang grabe na issue? Kapag yan ang customer na ang grabe na issue, which issue, when it turns sa pagbayad or yung kalagod sa repayment agreement. So, hindi na mga account is hindi nabibigyan attention na they are highly prone to becoming bad debt. The effective management ng remedial account is depende sa promptly identifying them to truly understanding the reason behind the payment delinquency. So, also, next is half of the problem in remedial account management is solve it. So, the problem account must solve it if the problem accounts are identified. Siyempre, solve it by identifying the problem. Then second is understanding the delinquency process. So, kung i-identify nyo kayo na kung yan na account sa problem, ang saan yung problem na ano? Sa dahil ngayon, naman yung process na saya ang sala sa nasa ang problem. Kaya, knowing kung nasa yung account spiritual is essential para sa development strategy. So, kung masaya naman yung process, saan ang problem, so magpapahasap ka mo ng strategies. Kung ano dapat tumuon, para ma-solve yan ang problem. Agaw, it is important na mag-silap na light. Hindi dahil niyang mag-host din sa basis na yan ang gawin. Ang lang ito. Ang daan. So, yung question ko, according sa lang kay di ba no script tracing, yung pasabot sa is para i-locate yung mga, alam mo, i-locate yung mga customers na skip delay magbayad. what if, yung question ko, what if dili malocate? Una niya mga strategy or yung na yun para ma-solve niya. What if delay? Dili may malocate niya mga. So, okay, for instance, dili malocate. So, kung dili malocate, so siguro sa other na ways na parang i-malocate yan. Kung may anong sana sa buwan, lumulapit sila sa ang kaya stick tracing, ang tao nila sa online, then mula paano sa saladan ang collector sa kids, ano ito nila? Di ba ang collateral sa kanila? Oo, ito. Malaki. Nakakadagit na nga sa iyo. Wala na ba nito? Dagit din na kay Ameta sa bate. Ay, makipag-cooperate sila sa debt collection agencies with that matabangan sila sa pag-trace ng hapon. Ah, okay.
Pag sa kamusta. Okay da. Apa lang ang question ko? Apa lang ang question ko? Oo. Para sila, hindi po man lang. Feedback. So first, mag-start kita sa kanaan PPT. Kasi okay ba na kanaan PPT maganda pagka start. Then, even though ano na kami na side is magkalaro namin yung mga words. So, siguro mas magklaro pa yan kung yung projector. Then, sumambog ko ba yun? So, then yung kung isa sa pa-explain na baga naman, dali na masaktan, tapos ang ng mga example. So, all good siya ka ng pagkuhan. Explain ako na. Magana naman, magana naman. Marker. Ang una niyang? Ha? Ano niya? Marker or marker? questions na kanami kasi